Si Bitcoin ay muling nagpapakitang gilas matapos umabot sa presyong $100,000. Isa pong milestone na tila mahirap marating ilang taon na ang nakalipas. Ngunit bakit nga ba nananatiling malakas ang bull run ni Bitcoin? Ayan. Ayon po sa mga eksperto ay meron pong tatlong mga pangunahing bagay ang siyang nagtutulak dito. Ito po yung malalaking pagbili ng mga whales. Yan, maliban dito ay ang pag-mint ng USDT ng Tether. At nandyan na rin ang suporta ng mga critical price levels. Yan, kaya sa video na ito ay susuriin po natin ang mga detalye kung bakit nananatiling bullish si Bitcoin at kung ano po ang maaring ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at investors ni Bitcoin. At ayan, pero bago tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa katanungan kung ano po yung nagpapanatili kay Bitcoin sa presyo nitong $100,000. Ayan. Ang papel po ng alamin po natin ang tungkol sa papel ng mga Bitcoin whales. Yan. Ang mga Bitcoin whales ay mga malalaking investor na may kakayang makapaglipat or mag-transfer po ng kanilang malalaking halaga ng Bitcoin sa market. Ayan, sa nakalipas po na 24 oras ay bumili ang mga whales ng 20,000 na BTC. At yan po ay nagkakalaga ng $2 billion. Ang ganito pong kalaking accumulation ay nagtutulak pataas ng presyo ni Bitcoin. Yan, at ang tanong ay bakit? Ito po ay dahil sa pinapakita nito na naniniwala sila sa potensyal ni Bitcoin kung saan ay nagiging dahilan para sumunod ang mga mas maliliit na investor. Ayan po ang tungkol sa mga Bitcoin whales. Sunod naman ay ang support level na nasa presyong $96,870. Ayan. Ang presyo po ni Bitcoin ay hindi lamang po nakasalalay sa demand, kundi pati na rin sa mga tinatawag po na support levels. Sa presyong $96,870, mahigit 1.45 million na Bitcoin addresses po ang bumili ng halos 1.42 million na BTC or Bitcoin. Ibig sabihin ay ito po ang level kung saan malakas ang demand na nagsisilbing proteksyon laban sa malaking pagbaba ng presyo. Hanggat nananatiling malakas ang support level na ito, malaki po ang posibilidad na magpatuloy ang rally ni Bitcoin. Ayan. Yan po ang support level na nasa presyong $96,870. Yan. Dito naman po kung ano naman po ang papel ng USDT ni Tether. Yan, ang Tether USDT ay isa po itong stable coin na ginagamit para magbigay po ng liquidity sa crypto market. Sa loob ng isang buwan ay nag-mint po ang Tether ng $19 billion. Yan, $19 billion sa USDT. Kabilang po ang $4 billion sa huling 4 na araw. Ang dagdag na liquidity na ito ay nagbibigay daan para sa mas maraming tao at institution na makabili ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Sa madaling salita, ang Tether po ay nagiging gasolina sa rally ni Bitcoin. Yan. Ngayon ay ang sunod pong katanungan natin dito ay ano naman po ang posibleng susunod na galaw nitong si Bitcoin. Ayan. At meron pong sinasabi ang mga on-chain data tungkol dito. Ayon po sa mga analyst, ang susunod po na resistance level ni Bitcoin ay nasa presyong $112,926. Ito po ang price level kung saan maaring magkaroon ng mas malaking hamon para maituloy ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Gayunpaman ay habang nananatili po
ang malakas na support sa ilalim, nananatiling bullish po ang pananaw ng marami sa crypto market. Yan. Maliban po rito ay ang epekto ng spot Bitcoin ETF. Ang spot Bitcoin ETF ay patuloy po na tumatanggap ng malaking inflows. Sa nakarang linggo ay $376 million ang pumasok po sa mga Bitcoin ETF, kung saan ang BlackRock IBIT lamang ay nag-ambag ng $257 million. Ang mga ganitong malalaking inflows ay nagpapakita po na ng tumataas na tiwala ng mga institutional investors kay Bitcoin bilang isang asset. At yan, ngayon ay ano po ang ginagawa ng Tether bukod sa kanilang USDT. Yan, bukod po sa pag-mint ng stable coins ay inilaunch na rin po ng Tether ang kanilang Wallet Development Kit or WDK, kung saan ay nagbibigay po ito ng daan sa mga developer na gumawa ng sariling Bitcoin at USDT wallet. Ang hakbang na ito ay nakatuon po sa pagpapalawak ng paggamit ng crypto sa mas maraming tao, mula po sa mga individual hanggang sa mga AI-driven systems. Kaya yan ang tindi. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan. Ang una pong maaring maging kahulugan nito ay oportunidad para sa pagkakakitaan. Ayan, ang patuloy po na rally ni Bitcoin ay nagdadala ng mas maraming pagkakataon para kumita po ang mga Pinoy traders. Para sa mga short-term traders, ang volatility po ay maaaring magbigay ng mabilisang kita. Ngunit nangangailangan ito ng maingat na pag-aaral sa market. Ayan. Ang isa pang maaaring kahulugan nito para sa atin ay ang pagpapalawak po ng ating kaalaman. Ang mga developments po tulad ng Bitcoin ETF at ang WK ni Tether ay nagbibigay po ng mas madaling paraan para sa mga Pinoy na ma-explore ang mundo ng crypto. Ang kaalaman po sa mga ganitong initiative ay maaari pong magbigay daan para sa mas maingat at effective na pag-i-invest. Ayan. At ang panghuli ay ang proteksyon laban sa inflation. Sa harap po ng tumataas na inflation dito sa Pilipinas, si Bitcoin po ay nagiging alternatibong store of value. Ang pagkakaroon po ng Bitcoin bilang bahagi ng ating portfolio ay maaaring magbigay ng proteksyon sa pagbabaga ng halaga ng ating fiat currency. At ayan, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kasalukuyang pagtaas ng Bitcoin ay isang malinaw po na indikasyon ng lumalaking tiwala sa crypto market. Gayunpaman, ito rin ay nagdadala ng mga panganib o risk, lalo na para sa mga hindi pa ganap na nakakaintindi ng dynamics ng market. Para sa mga Pinoy, mahalaga po ang pagsisimula sa maliit at dahang-dahang pag-aaral ng mga technical at saka fundamental na aspeto ng crypto trading. Sa kabila po ng mga hamon, ang kasalukuyang rally ay nagpapakita po ng potensyal ni Bitcoin na maging mas malawak ang kanyang application, hindi lamang po bilang isang investment, kundi bilang bahagi ng global financial ecosystem. At ayan, sa kabuuan ay ang patuloy po na pag-angat ni Bitcoin ay isang pagkakataon na hindi po dapat natin palampasin. Ngunit kailangang lapitan ito ng may tamang kaalaman at disiplina. Kaya para po sa mga katulad kong Pinoy crypto traders, ang susi ay nasa tamang timing, edukasyon at diversification ng ating portfolio. Habang hindi pa tapos ang rally na ito, mahalaga pa ring mag-ingat at maging handa sa anumang posibleng pagbabago sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.